Anak, itinakwil ng ama, hanggang isang tanong ng bata ang naging simula ng karma nila. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang tahimik ngunit siksik na barangay sa Maynila, may isang batang ang tanging kasalanan ay ang ipanganak sa mundong hindi siya handa. Ang kanyang pangalan ay Miguel, 7 taong gulang, payat, tahimik, at may mga matang puno ng tanong na tila ba laging naghahanap ng sagot sa isang mundong paulit-ulit siyang tinataboy. Ang ama niya, si Ramon, ay isang lalaking dating nangangarap ng malaking buhay, pera, kapangyarihan at respeto. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pangarap na iyon ay napalitan ng galit, kasinungalingan at pagkasuklam. Para kay Ramon, si Miguel ay hindi biyaya kundi pabigat. Isang paalala ng mga pagkakamaling gusto niyang kalimutan. Hindi ko anak yan, madalas niyang isigaw kapag tinatanong ng mga kapitbahay kung bakit lagi niyang pinapalayas ang bata. Wala akong responsibilidad dyan. Ngunit ang totoo, alam ng buong barangay na anak niya si Miguel. At alam din nilang pinili lang ni Ramon na itakwil ito. Isang inang naubos. Ang ina ni Miguel, si Lina, ay isang simpleng labandera. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bitbit na niya ang sako ng maruruming damit ng iba. Sugat-sugat ang kamay, masakit ang likod, ngunit hindi siya nagrereklamo. Dahil sa bawat pisong kinikita niya, may pag-asang may makakain ang anak niya sa gabi. Miguel, magtiis ka muna ha, mahina niyang sabi isang gabi habang hinahaplos ang ulo ng bata. Balang araw, gagaan din ang buhay natin. Umiti si Miguel kahit gutom. Kahit pagod. Kahit nasasaktan. Opo, mama, sagot niya. Basta magkasama tayo. Hindi alam ni Miguel na ang simpleng pangarap na iyon, ang magkasama sila, ay unti-unting sisirain ng sariling ama. Ang ama na walang puso. Si Ramon ay may bagong buhay. May bagong babae, si Cynthia, mayaman, maarte, at walang balak tanggapin ang batang hindi niya dugo. Sa tuwing makikita niya si Miguel sa labas ng bahay, pakiramdam niya ay dungis ito sa imaheng gusto niyang ipakita. Bakit nandyan pa iyang batang iyan? Inis na tanong ni Cynthia isang araw. Hindi ba sinabi ko sa'yo, ayokong may batang palaboy sa paligid? Tumango si Ramon. Hayaan mo, aalis din yan. At umalis nga si Miguel, pero hindi dahil gusto niya, kundi dahil pinilit siya. Isang hapon, umuwi si Miguel mula eskwela at nakita niyang nakapulupot sa gate ang kanyang mga damit, punit-punit, parang basurang itinapon. Papa, mahina niyang tawag. Lumabas si Ramon, malamig ang mukha. Umalis ka na rito, diretsong sabi niya. Hindi kita anak. Wala kang lugar sa bahay na to. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang bata. Nanginginig ang labi niya. Papa, may nagawa po ba akong mali? Tanong niya, nangingilid ang luha. Hindi sumagot si Ramon. Isinara lang ang pinto. At doon, sa harap ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, umiyak si Miguel nang walang tunog. Dahil kahit ang pag-iyak, pakiramdam niya, ay bawal sa mundong ito. Ang tanong ng bata. Kinagabihan, magkatabi sa maliit na barong-barong si Miguel at Lina. Walang kuryente. Isang kandila lang ang ilaw. Tinanong ako ni Papa kanina, mahina niyang sabi. Napatingin si Lina. Ano ang tanong niya? Umiling si Miguel. Ako po ang nagtanong, Mama. Huminga siya ng malalim. Kung hindi niya po ako anak, bakit po kamukha ko siya? Nanigas si Lina. Hindi siya nakasagot agad. Dahil sa simpleng tanong na iyon, may sugat na muling nabuksan. Sugat ng katotohanan. Sugat ng kasinungalingan. Mga bulong ng karma. Hindi alam ni Ramon na ang bawat pagtanggi niya kay Miguel ay may kapalit. Hindi agad. Hindi bukas. Ngunit darating. Sa trabaho ni Ramon bilang ahente ng lupa, unti-unting may mga kliyenteng umaalis. May mga kasunduan na biglang napuputol. May mga kaibigang biglang lumalayo. Ang malas mo yata ngayon, sabi ng kaopisina niya. Ngunit hindi niya iniisip iyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang imahe kaysa konsensya. Samantala, si Miguel ay patuloy na pumapasok sa eskwela, kahit walang baon, kahit walang tsinelas minsan. Sa bawat tanong ng guro, tahimik lang siya. Pero sa loob-loob niya, may tanong na paulit-ulit. Kung itinakwil ako ng sarili kong ama, may halaga pa ba ako? Isang munting liwanag.
Isang araw, may dumating sa barangay, isang matandang guro na voluntaryong nagtuturo sa mga batang mahihirap. Napansin niya si Miguel. Bakit ka laging tahimik, iho? Tanong niya. Ngumiti si Miguel, pilit. Wala lang po. Ngunit nakita ng matanda ang lungkot sa mata ng bata. At doon nagsimulang mabuo ang isang koneksyon, isang gabay na hindi niya inaasahan. Hindi alam ni Miguel na ang taong ito ang magiging susi sa pagbubukas ng isang katotohanang yayanig sa buhay ng kanyang ama. At hindi rin alam ni Ramon na ang simpleng tanong ng batang itinakwil niya ay magsisimula ng isang karma na hindi niya matatakasan. Evesi Part 1. Part 2. Anak itinakwil ng ama, hanggang isang tanong ng bata ang naging simula ng karma nila. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Makalipas ang ilang linggo mula nang itaboy ni Ramon ang sariling anak, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. Hindi man niya ito agad napansin, pero parang may kung anong mabigat na nakadagan sa bawat hakbang niya, isang aninong sumusunod kahit saan siya magpunta. Samantala, sa isang maliit at halos gumuho ng barong-barong sa gilid ng riles, patuloy na lumalaban sina Lina at Miguel sa araw-araw na hamon ng buhay. Ang batang hindi sumusuko. Araw-araw, maagang gumigising si Miguel. Kahit walang alarm clock, sanay na ang katawan niya sa gutom at lamig. Minsan, kanin at asin lang ang almusal. Minsan, tubig lang. Pero hindi siya nagrereklamo. Mama, papasok na po ako, sabi niya isang umaga, suot ang kupas na uniforme na tinahitahin na ni Lina ng ilang beses. Mag-iingat ka, anak, sagot ni Lina, pilit na umingiti kahit alam niyang wala siyang maibigay na baon. Tumango si Miguel at naglakad palabas. Sa bawat hakbang niya papunta sa eskwela, may mga batang tumatawa, may nanunukso. Hoy, si Miguel! Anak ng itinakwil, sigaw ng isa. Sandaling tumigil si Miguel. Bumigat ang dibdib niya, pero huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ako iiyak, sabi niya sa sarili. Hindi ito ang itinuro ni Mama. Isang gurong nakapansin. Sa paaralan, napansin ng kanilang guro sa Filipino, si Maam Teresa, ang kakaibang katahimikan ni Miguel. Habang ang ibang bata ay maingay at makulit, si Miguel ay laging nakaupo sa gilid, nakikinig, nagbabasa, nagsusulat. Isang araw, pinabasa ni Maam Teresa ang klase. Sino ang gustong magbasa? Tanong niya. Tahimik ang lahat. Miguel, tawag niya. Nagulat ang bata, pero tumayo siya. Mahina ang boses sa simula, ngunit habang tumatagal, naging malinaw, buo, at puno ng damdamin ang bawat salitang binibigkas niya. Natahimik ang buong klase. Pagkatapos, napangiti si Maam Teresa. Magaling ka, Miguel, sabi niya. May talento ka sa salita. Namula ang pisngi ng bata. Salamat po, mahina niyang sagot. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya tinignan bilang pabigat, kundi bilang isang batang may kakayahan. Ang unang hakbang ng karma. Habang si Miguel ay unti-unting nakakahanap ng liwanag, si Ramon naman ay nagsisimulang mawalan ng kontrol sa sariling mundo. Isang mahalagang deal ang biglang bumagsak. Ang lupang ibinebenta niya ay napag-alamang may problema sa papeles. Ano to? Sinigurado ko to galit na sigaw ni Ramon sa telepono. Pasensya na, Ramon, sagot ng kliyente. Ayokong masangkot sa gulo. Cancel na lang. Isa-isang nawala ang mga kliyente. Kahit ang boss niya ay nagsimulang mainis. Hindi ka na maaasahan, malamig na sabi nito. Kung magpapatuloy to, mapipilitan akong magbawas ng tao. Kinabahan si Ramon pero hindi niya inisip ang dahilan. Hindi niya naalala si Miguel. Hindi niya naalala ang batang pinalayas niya sa ulan. Isang tanong na bumabalik. Isang gabi, umuwi si Ramon na lasing. Tahimik ang bahay. Wala si Cynthia, umalis ito para sa isang party. Napaupo siya sa sofa at napatingin sa dingding. Bigla niyang naalala ang mukha ni Miguel, ang mga mata nitong puno ng luha. Papa, may nagawa po ba akong mali? Napatayo siya bigla. Tumigil ka, sigaw niya sa sarili. Hindi ko siya anak. Pero bakit parang masakit? Bakit parang may tinik sa dibdib na ayaw mawala? Ang sakripisyo ng ina. Samantala, si Lina ay nagkasakit. Nilagnat, inuubo, pero patuloy pa ring naglalaba. Isang gabi, nahimatay siya.
Mama, sigaw ni Miguel, nanginginig. Sa tulong ng kapitbahay, nadala si Lina sa maliit na health center. Walang pera. Walang gamot. Miguel, mahinang sabi ni Lina pagkagising niya. Kung may mangyari man sa akin. Umiling ang bata, umiiyak. Huwag po, Mama. Ako na lang po ang magtatrabaho. Huwag lang po kayong mawawala. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina. Sa murang edad, napilitan si Miguel na tumanda agad. Isang hindi inaasahang pagkakataon. Kinabukasan, kinausap si Miguel ni Maam Teresa. May isang scholarship program para sa mga batang may talento, paliwanag niya. Gusto kitang irekomenda. Nanlaki ang mata ni Miguel. Ako po. Pero mahirap lang po kami. Ngumiti ang guro. Hindi pera ang batayan. Sipag at puso. Sa unang pagkakataon, may pintong muling bumukas para sa batang isinara ng sariling ama. Ang pagbagsak ni Ramon. Habang papalapit ang oportunidad kay Miguel, lalong bumibigat ang problema ni Ramon. Tinanggal siya sa trabaho. Sorry, Ramon, sabi ng boss. Kailangan naming magbawas. Pag-uwi niya, nadatnan niyang wala na rin si Cynthia. Iniwan siya, kasama ang sulat. Ayokong makasama ang lalaking palpak at malas. Naupo si Ramon sa sahig. Tahimik. Wasak. At doon, sa katahimikan, muling bumalik ang tanong. Kung hindi ko siya anak, bakit kamukha ko siya? Ngayon, wala nang tumatakbo sa tanong na iyon. Isang landas patungo sa katotohanan. Sa dulo ng part 2, magkaibang direksyon ang tinatahak ng mag-ama. Isang batang unti-unting binubuo ng mundo. At isang amang unti-unting ginigiba ng sariling konsensya. At ang karma hindi pa tapos. Let's see, part 2. Part 3. Anak, itinakwil ng ama, hanggang isang tanong ng bata ang naging simula ng karma nila. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Habang ang mundo ni Ramon ay unti-unting gumuho, ang buhay ni Miguel naman ay dahan-dahang nagkakaroon ng direksyon. Parang dalawang linya na dati magkalayo, ngayon ay unti-unting papalapit, kahit hindi pa nila alam. Isang bagong mundo para kay Miguel. Sa tulong ni Maam Teresa, naisama si Miguel sa scholarship program ng isang pribadong paaralan. Hindi ito marangya, ngunit sapat para mabigyan siya ng mas maayos na edukasyon, libreng uniforme, at kahit kaunting baon araw-araw. Noong unang araw niya sa bagong paaralan, nanginginig ang kamay ni Miguel habang hawak ang lumang bag. Mama, baka hindi po ako bagay doon, mahina niyang sabi. Ngumiti si Lina, kahit halata ang pagod sa mukha. Anak, kahit saan ka ilagay, magiging bagay ka. Kasi mabuti ang puso mo. Mahigpit na niyakap ni Miguel ang ina. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi galing sa pangarap, kundi sa realidad. Ang lihim na matagal nang nakabaon. Samantala, si Ramon ay tuluyang nalugmok. Walang trabaho. Walang pera. Wala ring tumatanggap sa kanya. Maging ang mga kaibigan niyang dating laging kasama sa inuman ay biglang nawala. Isang hapon, napadpad siya sa lumang bahay ng kanyang ina, si Aling Rosa. Matagal na siyang hindi umuwi roon. May galit. May yabang. May distansya. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng tahimik na tingin ng matanda. Bakit ka nandito? Tanong ni Aling Rosa. Walang lakas si Ramon para magsinungaling. Mawala na akong mapuntahan. Pinapasok siya ng ina. Tahimik ang bahay pero puno ng alaala. Habang kumakain, biglang nagsalita si Aling Rosa. Nabalitaan ko itinakwil mo raw ang anak mo. Nanigas si Ramon. Hindi ko anak yon. Napabuntong hininga ang matanda. Hanggang ngayon, pinipili mo pa ring magsinungaling. Napatingin si Ramon sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Tumayo si Aling Rosa at kinuha ang isang lumang envelope mula sa kabinet. Nanginginig ang kamay niya. Ito ang hindi ko sinabi sa'yo noon. Ang katotohanang wasak ang lahat. Binuksan ni Ramon ang envelope. Sa loob nito, isang medical record. Isang veterinary test. Maano to? Tanong niya, halos pabulong. Totoo na si Miguel ang anak mo, sagot ni Aling Rosa. At alam mo ba nagpa-test ka noon dahil ikaw mismo ang nagduda? Nanlaki ang mata ni Ramon. Pero sinabi mo sa akin.
Sinabi kong huwag mo nang itanong, putol ng matanda. Pero pinili mong kalimutan ang resulta. Mas pinili mong itakwil ang bata kaysa tanggapin ang responsibilidad. Parang gumuho ang mundo ni Ramon. Bumalik sa isip niya ang tanong ni Miguel. Kung hindi niya po ako anak, bakit po kamukha ko siya? Ngayon, may sagot na. At mas masakit kaysa sa anumang parusa. Ang batang hindi alam ang katotohanan. Samantala, si Miguel ay masigasig sa pag-aaral. Araw-araw, nagbabasa siya sa maliit na sulok ng kanilang bahay. Kahit minsan ay naubusan ng ilaw, tinatapos pa rin niya ang takdang aralin. Isang gabi, tinanong niya ang ina. Mama, masama po ba akong anak? Napatigil si Lina. Bakit mo natanong yan? Kung hindi po ako gusto ni Papa, baka po may mali sa akin. Napaluha si Lina at niyakap ang anak. Anak, hindi ikaw ang may mali. May mga taong natatakot sa responsibilidad. At tinatakbuhan nila ang katotohanan. Hindi lubos na naintindihan ni Miguel, pero naramdaman niya ang sakit. Isang hindi inaasahang pagkikita. Isang araw, pauwi si Miguel galing paaralan nang mapadaan siya sa isang maliit na karinderya. Doon niya nakita ang isang lalaking payat, gusgusin at mukhang pagod na pagod. Hindi niya agad nakilala. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata. Papa, mahina niyang sambit. Nanlaki ang mata ni Ramon. Parang sinaksak ang puso niya. Miguel T. Tumayo ang bata, nanginginig. Papa, bakit po nandito kayo? Hindi makasagot si Ramon. Lumapit si Miguel, walang galit, puro tanong lang. Papagalit pa rin po ba kayo sa akin? Doon, bumigay ang tuhod ni Ramon. Umiyak siya sa harap ng batang itinakwil niya. Hindi, hagulgol niya. Ako ang may kasalanan. Hindi ikaw. Tahimik si Miguel. Tumingin siya sa ama at tinanong ang tanong na tuluyang sumira kay Ramon. Kung alam niyo naman po na anak niyo ako, bakit niyo po ako pinili na itapon? Walang sagot. Walang depensa. Walang dahilan. Ang simula ng tunay na karma. Mula sa araw na iyon, hindi na mapakali si Ramon. Sinubukan niyang bumawi, pero huli na ang lahat. Si Miguel ay lumalayo na, hindi sa galit, kundi sa pagkatuto. At doon niya naintindihan, ang karma ay hindi laging parusa. Minsan, ito ay pagmulat. Isang tahimik na panata. Sa dulo ng part 3, may 2 pusong sugatan. Isang batang natutong tumayo ng mag-isa. At isang amang huli ng natutong magmahal. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Part 3. Part 4. Anak, itinakwil ng ama, hanggang isang tanong ng bata ang naging simula ng karma nila. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang pagsisisi ni Ramon. Matapos ang nakakalungkot na pagkikita kay Miguel, gabi-gabi ay hindi makatulog si Ramon. Sa bawat iglap, bumabalik ang tanong ng bata sa kanyang isip. Kung alam niyo naman po na anak niyo ako, bakit niyo po ako pinili na itapon? Napaupo siya sa sahig ng kanyang bakanting bahay. Wala na si Cynthia. Wala ng trabaho. Wala ng kliyente. Tanging katahimikan ang kasama niya. Napatingin siya sa lumang larawan ni Miguel, noong siya ay maliit pa. Nakangiti habang nakayakap sa kanyang ina. Anak, patawarin mo ako, bulong niya sa hangin. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Sa gabing iyon, ang puso ni Ramon ay unti-unting nagbago. Nagsimula siyang magdasal, hindi para sa sarili, kundi para kay Miguel. Para sa pagkakataong maayos ang mali. Pagpapakita ng pagbabago. Kinabukasan, naglakad si Ramon patungo sa bahay ni Lina at Miguel. May dala siyang bulaklak at isang maliit na paboritong laruan ni Miguel noong bata pa. Lina, gusto kong humingi ng tawad, panimula niya. Alam kong huli na, pero sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Tumango si Lina, tahimik. Hindi siya agad nagpakita ng emosyon. Alam niyang matagal ang sugat na ito. Lumapit si Miguel, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng ama niya. Tahimik. Ngunit ramdam ni Ramon ang init at damdamin ng anak. Papa, seryoso po ba kayo? Mahina tanong ni Miguel. Opo, anak, seryoso ako. Hindi ko na ulitin ang kasalanang iyon. Pangako, sagot ni Ramon na mailuha sa mata. Isang bagong simula. Hindi madali ang pagtanggap ni Miguel.
Maraming gabi ang lumipas bago siya muling nakaramdam ng kumpletong tiwala sa ama. Ngunit unti-unti nagbago ang kanilang samahan. Si Ramon ay nagtrabaho ng mabuti, kahit maliit na puhunan lang para makatulong sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay ni Miguel. Samantala, si Miguel ay nagpakita ng pambihirang katalinuhan sa paaralan. Hindi lamang siya mahusay sa pagbasa at pagsulat, kundi natutunan din niyang maging mapagpakumbaba at matulungin sa kapwa. Ang malaking desisyon ni Miguel. Isang araw, sa harap ng buong pamilya, lumapit si Miguel kay Ramon at Lina. Papa. Mama, may gusto po akong sabihin, panimula niya. Hindi ko po alam kung kaya ko pero gusto kong tumulong sa mga batang tulad ko. Napatingin si Ramon. Paano, anak, tanong niya, puno ng interes. Gusto ko pong mag-volunteer sa scholarship program. Tulungan ang ibang batang mahihirap para kahit paano may pagbabago sa buhay nila. Napaluha si Lina. Napangiti siya. Anak, napakabuti ng puso mo, sabi niya, mahina ngunit puno ng pagmamalaki. Isang pagsubok ng kapalaran. Hindi naglaon, dumating ang isang hindi inaasahang pagsubok. May bagyong dumaan sa kanilang barangay. Nasira ang bahay ni Lina at Miguel. Wala silang pagkain at malinis na tubig. Si Ramon, na ngayon ay ganap ng nagbago, ay walang pag-aalinlangan. Tumulong siya sa pagsagip sa kanilang bahay. Lumapit siya sa kapitbahay, humingi ng tulong, at ginamit ang kaunting ipon para sa pagkain at gamot. Si Miguel naman, kahit bata, ay tumulong sa pamamahagi ng relief goods sa mga kapitbahay. Hindi niya inisip ang pagod, init o ulan. Ang mahalaga sa kanya ay makatulong sa iba. Pagpapakita ng katotohanan. Sa pagsubok na iyon, natutunan ni Ramon ang pinakamahalagang aral, ang pera, kapangyarihan, o reputasyon ay walang halaga kung walang pagmamahal at malasakit sa pamilya. Nakita niya ang tunay na lakas ni Miguel, isang batang itinakwil niya noon, ngunit ngayon ay mas matatag at mas mabuti kaysa sa kanya. Napaluha siya sa harap ng anak. Anak, mas marami akong natutunan sa'yo, kaysa sa akala ko, bulong niya. Salamat at hindi mo ako iniwan kahit ako'y nagkamali. Ang huling tanong na nagbukas ng lahat. Isang gabi, habang tahimik sa silid, lumapit si Miguel kay Ramon at Lina. Papa. Mama, kung may pagkakataon pa, gusto ko po sanang baguhin ang buhay ng mas marami pang bata, sabi niya, puno ng determinasyon. Napangiti si Ramon at Lina. Hindi lamang nila nakita ang bata sa harap nila, nakita nila ang kinabukasan, puno ng pag-asa. Doon, natanto ni Ramon, ang karma ay hindi laging parusa, minsan, ito ay pagkakataon para magbago at magmahal. Zesty, Part 4. Part 5, Final. Anak, itinakwil ng ama, hanggang isang tanong ng bata ang naging simula ng karma nila. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Simula ng bagong buhay. Sa wakas, matapos ang maraming pagsubok, si Miguel, si Ramon, at si Lina ay unti-unting bumangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ang bawat araw ay puno ng bagong aral, aral na galing sa sakit, pagkakamali at pagmamahal. Si Ramon, bagamat matanda na at maraming pagkukulang, ay nagpatuloy sa pagtulong sa pamilya at sa barangay. Hindi siya perpekto, ngunit natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o reputasyon, kundi sa kabutihang ipinapakita sa iba. Si Miguel, sa murang edad, ay naging simbolo ng pag-asa. Hindi niya inisip ang galit o sama ng loob, sa halip, tinutukan niya ang pag-aaral, pagtulong sa kapwa, at paggawa ng tama sa lahat ng pagkakataon. Pagharap sa huling karma ni Ramon. Isang araw, habang nag-aayos si Ramon sa kanilang maliit na tindahan na pansamantalang ipinatayo para kumita, nakatanggap siya ng tawag mula sa dating kliyente. Ramon, napag-alaman namin na may mali sa mga transaksyon mo noong nakaraan. Kailangan nating ayusin ito bago lumala, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi nagulat si Ramon. Alam niyang ito ang kanyang karma, ang bunga ng mga maling desisyon noon, kabilang na ang pagtatakwil kay Miguel. Handa akong ayusin, sagot niya. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Mula sa araw na iyon, tuloy-tuloy ang kanyang pagbabalik loob. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa bata, para sa ina, at para sa komunidad. Natutunan niyang ang tunay na responsibilidad ay hindi matatanggal sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pamamagitan ng pagkilos at paghingi ng tawad.
Ang matibay na pamilya. Sa bawat araw, unti-unting bumalik ang tiwala at pagmamahal. Si Miguel, bagamat bata pa, ay naging haligi ng tahanan. Natutunan niyang hindi lahat ng tao ay perpekto at hindi lahat ng tanong ay madaling sagutin. Ngunit sa bawat hakbang, pinipili niyang maging mabuti, hindi dahil may inaasahang gantimpala, kundi dahil ito ang tama. Si Lina, bagamat pagod at may sakit sa katawan mula sa matagal na paghihirap, ay naging inspirasyon. Pinakita niya na ang pagmamahal at sakripisyo ay walang kapantay. Si Ramon, sa wakas, ay natutunan ang tunay na kahulugan ng pagiging ama. Hindi lamang ito tungkol sa pagsilang ng anak, kundi sa pagtanggap, pag-alaga, at pagmamahal kahit gaano man kahirap. Ang ultimate pagbabago ni Miguel. Isang araw, habang nagbabasa si Miguel sa silong ng bahay, napadaan siya sa isang grupo ng mga batang walang tirahan. Napansin niya ang gutom at lungkot sa kanilang mga mata. Papa. Mama, gusto ko pong tulungan sila, sabi niya, puno ng determinasyon. Napangiti si Lina at si Ramon. Hindi nila akalaing sa murang edad, si Miguel ay may puso na mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Pinayagan siya ni Ramon na pangunahan ang maliit na proyekto para sa barangay, pagbibigay ng pagkain, damit, at edukasyon sa mga batang kapuspalad. Sa tulong ni Lina, ginawang posible ang bawat plano. Isang bagong aral sa komunidad. Hindi naglaon, napansin ng buong barangay ang pagbabago. Ang batang itinakwil noon ay ngayon ang pinakapinagmamalaki. Si Miguel. Ang batang iyon, usap-usap ng mga kapitbahay. Ngayon, siya na ang nagbibigay ng pag-asa sa marami. Si Ramon, bagamat may sugat sa nakaraan, ay nakatayo sa tabi ng anak, tahimik ngunit may pusong puno ng pagmamalaki. Napagtanto niya, ang kanyang mga maling desisyon ay hindi naging wakas, kundi simula ng pagbabago. Ang huling tanong na nagbigay ng kalinawan. Isang gabi, habang magkatabi sa maliit na veranda, lumapit si Miguel kay Ramon. Papa, kung may pagkakataon pa, gusto ko pong matuto ng higit pa para matulungan ang iba, sabi niya, nakatingin sa buwan. Napatingin si Ramon, luha sa mata. Anak, ipinagmamalaki kita. Ang puso mo ay mas malaki kaysa sa anumang yaman na nawala sa akin noon. Tumango si Miguel. Papasalamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin ngayon. At salamat po sa pagtuturo ng tamang aral, kahit huli na. Hindi na kailangang magtanong pa si Miguel. Ang kanyang mga mata, puno ng liwanag at tapang, ay sapat na sagot para sa lahat. Pangwakas na closure. Sa pagtatapos ng kwento, si Ramon ay natutong magmahal at humingi ng tawad. Si Miguel ay lumaki bilang bata na may puso at determinasyon. Si Lina ay nagpatuloy sa pagiging haligi ng kanilang pamilya, pinapakita ang tunay na sakripisyo at pagmamahal. Ang karma, sa huli, ay nagdala ng aral, pagbabago at pagkakaisa. Sa isang simpleng veranda, habang ang hangin ay malamig at tahimik, magkatabi silang tatlo, ama, ina, at anak, tahimik ngunit buo sa puso, handa sa bawat hamon na darating. At doon, natutunan ng lahat, ang pagmamahal at kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasalanan o pagkakamali ng nakaraan. Leslie, Part 5, Final.